ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Balikan natin ang sumbong ng online seller na si Mary Ann na pinagbintangan daw ng isang mangkukulam ng kanyang tiyakin. Nakakala mo kung sino ka. Magkukulam ka pala. Tinulungan din nila. Kaya naman pala, tinulungan ka pala, tapos kinulang mo pa. Ang paratang napanood pa sa live video ng isang faith healer. Nung nalaman po namin to, bali hindi po ako makatulog, hindi po ako makakain. Hindi ko po malaman bakit po nila to ginagawa sa akin. Tinungo ng resibo ang faith healer na si Richard na siyang gumamot sa tiyakin ni Mary Ann na si Imelda. Siya rin ang nag-upload ng live video. Sakit kasi nanay ko! Huwag ka magbabanggit ang pangalan, ha? Nangyari nga ba ang pagsanib in real life? Kasi po sa amin talaga, bawal na bawal po sa amin magbanggit o magtanong ng pangalan. Hindi ko kami nagtatanong ng pangalan kasi pwede po silang magbanggit ng ibang pangalan. Kayo lang, Nino. Asawa. Wala, naramdaman namin na parang may sarili siyang sinasabi na hindi naman namin tinatanong ba't siya magbabanggit. Ayun pala, hindi namin alam na meron pala silang alitan sa pamilya. Makapang. Kahit na mga tsahin mo, kinakalaban mo. Makapagsalita ka, kala mo kung sino ka. Magkukulam ka pala. Pagkatapos mapost ng video, nagpunta sina Mary Ann kay Richard para linawin ang mga pangyayari. Dito raw nakumpirma ni Richard na walang kakayahan si Mary Ann na mangkulam. Kasi kami, ginampanan lang namin ng panggagamot namin, ginawa namin yung panggagamot namin. Pwedeng uminit yung katawan mo kapag ikay maitim na mahay ka sa nakarulungan. Hindi po siya ang mangkukulam. Kasi kung mangkukulam po yan, pwedeng mahilo, bumaksak yan sa kinakaupuan niya habang kami ang kaharap niyan. Dahil nasaktan at na-stress sa mga paratang ni Imelda, gustong ituloy ni Mary Ann ang pagsasampa ng kaso. Sinira po nila kami sa sa online po. Paano po kung hindi po namin naawat yun? Yung mga anak po namin maaapektuhan dito. At saka humingi po sila ng public apology dito po sa ginawa po nilang to sa amin. Para mapatunayan po namin sa lahat na hindi po talaga kami yung nanakit po sa kanila. June 26, sinamahan ng resibo sina Mary Ann at Belvin sa barangay ng kanyang tiyakin sa Pasig City. Sa pag-asang maaayos pa ang hidwaan, pinagharap doon ang dalawang panig. Masakit po sa akin yun. Sinabi, alam daw yung pangungulam. Sumanib daw po ako sa katawan ng nasaktan na tao. Sa ngalan daw ng kanilang privacy, pinakiusap ng tiyakin at pinsan ni Mary Ann na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Wala naman po tayong ibang purpose dito sa Katarungan Barangay, kundi magkaroon ng amicable settlement lagi. Yung hindi pagkakaunawaan, magkaintindihan. Gusto ko lang pong malaman, bakit ganun yung pagsasalita niya sa akin dun sa may video, na bakit kailangan lumantong sa may ganun na nagsasalita siya ng ganun sa amin. Hindi ko po ina-intention na makapanakit kasi malaki po ang naitutulong nila sa amin. Kumbaga parang, bakit namin sasaktan yung taong tumutulong sa amin? Sila. Opo. Giit ni Imelda, tila sinaniban daw siya ng hindi malamang elemento. Kaya hindi raw niya alam ang mga nasabi niya noon. Sabi ko nga, sino yung pamangkin na yon na may asawang pangalan Melvin? Pagati po yung nanay niyo. So, usap lang tayo ng dahan-dahan. Bilang ama ng barangay dito, bilang tiyahin, pamangkin, ako na mismo humigit na magkaroon na tayo ng pagkakasundo. Matapos ang isang oras na pag-uusap, humupa na rin ang emosyon ng dalawang panig at humingi ng dispensa si Imelda para sa anumang nabitawan niyang mga salita o paratang sa kanyang pamangkin. Patawan kung may nagawa na pagkakamali. Okay po ba? Hindi mo pwedeng buksan ang puso mo. Ilang saglit pa, hindi na rin daw itutuloy ni Mary Ann ang pagsasampa ng reklamo laban sa tiyakin. Maaaring nadala lang daw siya ng kanyang emosyon dahil sa masasakit na nasabi laban sa kanya. Nagkapatawaran na po. Okay na po sa amin yan. Nalinaw na po sa amin na wala po kaming kinalaman dun sa nangyari po sa kanila. Nadala po kasi kami ng emosyon namin. Siguro po, nagkulang po sa pag-uusap. Karaniwan na ang mga hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya. Pero sa ganitong mga pagkakataon, hindi mahika o iba pang elemento ang susi para magkaliwanagan sa huli. Mas matimbang pa rin ang kanilang pagiging magkadugo. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.